Ito, mga deepfake na pahayag daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakakabahala kasi ang mga video nilabas ng YouTube channel na Dapat Balita nitong nakaraang 7 araw. Una, kung Una, titingnan mo yung mga captions or heads niya, lahat sila tungkol sa gera na sumiklab na raw sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Halimbawa, China, umatake nung Martes, may nakakay, niratrat ng kanyon. Meron na itong 66,000 views at meron pang mga nagkomento. Meron ding China, pinasabugan ng Pilipinas, maraming sugatan. May 32,000 views na po ito. At ito pa, PBBM, dineklara na ang gera kontra alam mo, ito very dangerous tong ginagawa nitong channel na to, ha. It's very dangerous. Gumagamit sila nung parang boses ni Pangulong Marcos na kesyo. Narinig ko yung ibang ano diyan na parang sinasabi nila na nagkakagera na. Tapos dito ka magtataka. Grabe ho yung views. Alam mo, ito ang halimbawa na mga Pilipino ay talagang tanga. Marami sa Pilipino ang tanga. Sorry, pero katotohanan no ito. Huwag magalit na kayo kung gusto niyo magalit. Ang dami niyo hong tanso kasi. Alam niyo bakit nagtatagumpay itong mga ganitong klaseng mga channel? Bakit? Ang laki niya na, 46,000 in 2 days. Kasi nga ho, nagpapaniwala ho kayo. Ang hilig niyo kasi sa chismis. Yan ang totoo eh. Kanina, dun sa SMNI, may humihirit pa. Sabi doon, o bakit ang baba na yung views nyo ngayon? Dito, hindi katulad nung dun sa chismosang vlogger. Ang dami nang wala talaga kayo mga banateros. Ang tanga-tanga nila, hindi nila alam, biglaan yung kaninang live namin sa SMNI sa Banateros. So hindi talaga prepared ang tao. Nung ibang araw, 10,000 ang umaabot dun eh. Di ba? Nagkataon lang kasi aalis kami lahat bukas. Oh, alam niyo naman na yung kinuwento namin. Aalis lahat kami bukas. Punta kami Amerika. Mamamasyal kami, bibili kami ng sapatos na Jordan. Hindi. May pupunta kami importante. Di ba ho, ito ho, tapos kesyo, ganun pa sinasabi, na akala mo, kasi nga, alam mo, isa lang naman masasabi ko dyan eh. Ang dami ho kasing mahilig na Pilipino sa chismis. Ang hirit pa nung iba, boring naman yung ano nyo, topic ninyo. Oh, ano gusto mo? Pedeya araw-araw. Araw-araw video. Oh, sinampal ni Ma'am si Marcos, ganon. Araw-araw gusto mo ganon ng kwento. Alam mo ba, meron isang PSG diyan na sinibak dahil kaysa babaeng ahas. Ang ina-squatter eh. Hindi, sa totoo lang, hindi ho kami ganun. Kung gusto ninyo ng chismis, punta na lang kayo kay Christy Permin. Mas maraming chismis yun. Oh, pinapakailaman na may buhay. Hindi ho ganun ang Banateros. Kami ho, doon sa mga importanteng mga bagay ho, halimbawa ho, eto, tandaan ninyo ha, yung pattern na ginagawa ng administrasyon kay Hubahip, kay Tebes, kay Bantag, kay Kibuloy, kay Pangulong Duterte, ngayon kay Gob Mamba. Kaya nga, alam namin na gano'n ang medyo hindi gano'n ka-hot yung issue kay Gob Mamba. Pero ang important sa amin, hindi yung, ano ba yung exciting. Kung gusto nyo ng exciting, magchismisa na lang tayo. Pag-usapan natin yung mga jowa mga jowa tuloy. Buti ka ko na mabanggit buti hindi ko nasabi pangalan ni Ibana, no? Buti ka ko na mabanggit. Di ba? Yun na lang ang gawin natin. Pag-chismisan natin na may jowa, mga may asawang may kabit. Gusto nyo ganon? Sa amin kasi ang importante, yung mga issue, kahit ba hindi yan mukhang intriguing, o hindi yan, kasi, eto, yung gagawin na naman nila kay Gob Mamba, isipin nyo walang issue yan eh. Matagal na yan eh. Proyekto yan ng CHED. And yet, bakit ginagano nila from CHED, issue ng CHED, si Marcos ang nag-imbita ng mga estudyante
Ang sinisisi si Gob Mamba. Bakit kanyo? 'Di ba? Napaka-importante nun. Kasi nga, political issue yan. Kinakalaban mo kasi ng administrasyon nito si Gombamba. Kaya yun ang ipinapakita namin bilang banateros. Ano gusto nyo? Pag-usapan na naman natin yung lintik na pideya na yan? Araw-araw na lang, pideya. Diba? Ano, araw-araw, gano'n na lang. Lahat ng chismis, pag-usapan natin sa pamilya ni Marcos. O yung anak niya, ganito. O yung kapatid niya, ganito. Hindi kasi kami ganun. Diba? Sa amin, kung ano yung mahalagang bagay, which is yung importante sa tao. Ano ho yun? Yung bakit nagtataas ang presyo ng bilihin, kung bakit nagkakaganito ang ating bayan pagdating sa issue ng China. Diba? Yan ang pag-usapan natin. Alam ko, less ang manunood doon. Kaya lang hindi ko kami for the views eh. Kami is for education. O para matuto ang taong bayan. Ano bang, kaya nga ini-interview natin, even if medyo boring, kasi hindi naman yun na importante. Ang importante yung laman ng kanilang sinasabi. 'Di ba? Yun ang importante. Oh. Hindi yung issue na kung ano-ano lang. Para lang magkaroon ng content. Sorry Alam mo kung bakit? Naisip ko yun. Kasi ganito yan eh. Yung ganitong style. Ayan oh. Tingnan mo walang katuturan itong channel na to. Pero ganyan ang palo ng views niya. Parang si Makmak Humpak lang yan eh. Walang katuturan. Oh, sino yung ganitong style? Alam niyo yung ganitong style? Style ni Sangkay ito dati. Di ba yung mga ganyang style na conspiracy? Alam mo, kaya ako nabibwisit sa mga conspiracy theory na yan. Ay, nabwisit talaga yan. At China, meron ng 46,000 views. Hindi lang po yan, meron pang parang boses ng Pangulo na nagtatalumpati sa video. Pakinggan po natin yan sa video na ito. Lalaban na tayo sa China. Grabe. Kapag patuloy pa nilang angkinin ang West Philippine Sea. Grabe. Paimbesitigahan ko din yang si Duterte. Ngayon, para lang malinaw, hindi diretsahang sinasabing ang Pangulo yun ang sasalita. Pero obvious ang gustong palabasin dahil halos gayang-gayang boses na nag-uutos ng labanan. Lalaban na raw tayo at paimbisigan niya si dating Pangulong Duterte. Yun lang, ang boses na ito ay peke po. Walang anumang ganung talumpati ang Pangulo. 2 sa 13 video sa page na ito, merong peking boses na animoy kay Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit lamang po ang mga video ng mga litrato ng girian sa West Philippine Sea. Iniiba-iba lang ang captions at headlines, ang script ng istorya at yung mga boses. Kung susuriin mo po ang YouTube channel na ito, hindi pa malinaw kung sino ang may-ari ng channel. Hindi rin po ito bagong channel. Meron na po itong 127,000 subscribers at 346,000 views. Kahit mabilis itong nakakakuha ng mga viewers. Pero ang laman lamang ngayon ng channel ay mga video na in-upload nito lamang nakaraang linggo. Grabe, no? Nakaraang linggo lang to. Alam mo, isa lang patunay niyan. Maraming gullible. Oo, AI generated yan. Oo, meron yan sa sa pag ginugel mo, meron yan eh. O last 7 days. Paano nangyari yun? Mukhang bagong pihit lamang kasi ito ng channel sa issue ng West Philippine Sea. Ang focus dati ng channel na ito ay tungkol sa mga ayuda at benepisyo, kaya nga siguro ang dami ng followers. Sa kanyang About page, ginawa ito noong May 17, 2020 at ang focus ay tungkol sa mga SSS pensioners. Sa madaling salita, hindi naman to dati tungkol sa China, tungkol sa mga ayuda. Scammer ho talaga itong channel na to. Sa kanya namang Facebook page, meron na po itong 95,000 followers at 89,000 likes. Mapapansin Sipin mo kung tuloy-tuloy ang chismis na yan, dadami talaga yan. mo ang URL ng kanyang Facebook, Ayuda sa PH. Ang mga luma niyang post ay tungkol nga sa ayuda. Pero gumawa ng mga deepfake na boses lamang.
Ganito na lang po. Sa mabilisang pag-Google, nakahanap kami ng kagad ng website na nag-aalok hindi lamang po ng deepfake voices pero pati ang boses ng ama ni PBBM, si Ferdinand Marcos Sr. Hindi na po namin papakita sa inyo yung website mismo. Pero isang pagsalitain o pakantahin sa website. Tinanong namin ng DICT kung ano ang mga mga deepfakes. Wala raw. Pwede lang daw nilang kausapin ang mga social media platforms na i-down ang mga video na may deepfake. Pero po, kung tutusin, meron naman. Sa Article 154 ng Revised Penal Code, merong batas laban sa false news. Minsan nga, ginagamit pa ito ng gobyerno laban sa mga kritiko nito. Ayon sa Article 154, Ayan napakaganda na itong sinabi ni pakita natin ng malaki. Ayan. 'Di ba? Publishing as news any false news which may endanger the public order or cause damage. Yung ganun it will endanger the public, 'di ba? Yung ganung klaseng birada, 'di ba? May danger the public order, cause damage to the interest or credit of the state. Penalty, arresto mayor, and fine ranging from 40,000 to 200,000. Itong DICT, gawin nyo naman yung trabaho nyo, hindi yung panay ngangalang kayo dyan, natanggap ng sahod, di ba? Gumawa naman kayo, magtrabaho naman kayo. Bakit nyo file ng case yung... pwede nyo naman mahanap po yan eh. Pwede nyo sulatan ng YouTube, ang Google, sumasagot ang Google eh. As a government of the Philippines, sulatan nyo, this will endanger the lives of the Filipino people. Bakit? Kung maniwala na ginigera na natin, gera na ho pinag-uusapan dyan eh. Gera na ho. Talagang pwedeng kasuhan yan, pwedeng malaman kung sino ho yung channel na yan. 4, ang pag-publish ng false news na mag-endanger ng public order or cause damage to the interest or credit of the state ay paparusahan ng aresto mayor or pagkakakulong ng 1 to 6 months at penalty na hanggang 200,000 pesos. Pero ito kaya ay humor or satire site. Ang problema, wala pong nakalagay na ganoon, wala indikasyon. At higit sa lahat, mayroong mga naniniwala sa content at nagkokomento pa. Lumitaw pa naman ito sa panahon ng karagdagang tensyon sa West Philippine Sea. Or actually, pwede ngang gawin dyan, ipa-down na kaagad. Di ba? Pwede ho yan eh. Kasi, ewan ko, itong gobyerno to. Ang focus, wala talaga sa focus. Pwede sulatan na kaagad yan ng gobyerno, especially DICT. Sabihin ng DICT, yan eh, lumalabag sa batas ng Pilipinas yan, i-down na ho yan. At saka may patakaran noong YouTube dyan, yung magpakalat ka ng fake news. Eh. Naalala ko, mahigpit ho ang YouTube pagdating ho doon sa issue ng COVID eh. Di ba? Juruso ito, gera na. Pambihira oh. Dahil sa paulit-ulit na pambobomba ng water cannons ng China sa mga barko ng Pilipinas. At lalo na po ngayon, nag-iinit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China dahil sa inilunsad na balikan exercises sa West Philippine Sea. Mga kapatid, Ayan, sana lang gawa ng paraan. Wag naman kayong mga inutil dyan sa DICT. Bakit hindi kayo Anyway, marami naman troll ang gobyerno. Bakit hindi nyo bantayan? 'Di ba? Bakit hindi nyo bantayan kayong mga troll ng gobyerno, yung mga ganyan kasi hindi ho maganda 'yan, 'di ba? Gamitin nyo na lang yung mga troll ninyo. Bantayan kesa kayo. Anyway, nagpapaka-inutil naman kayo. Bantayan nyo na ho yan. Kababayan natin pag ganyan ho ang nangyayari sa informasyon. Isipin mo, nakikita mo doon nagsasalita yung Pangulo eh. Ang dami hong sa ating gullible pa naman.